Isang malaking revelasyon. Ito ang katotohanan tungkol sa Pilipinas at Sina. Wala namang binatbat ang Pilipinas. Sa social media ng Sina, libu-libong beses na kumalat ang nga salitang iyan. Isang maliit na bansa, kakaunti ang populasyon, napaiwanan na ngang panahon. Walang tigil ang matawanan at pangmamaliit sa Pilipinas. Ngunit, ang lahat ng iyon ay binago ng isang lalaki. Isang sikat na content creator na mababa ang tingin sa Pilipinas, punong kumpiyansa, naglakbay siya patungo sa bansa. Kapag nakita na nila ang katotohanan, guguhorin agad ang reputasyon ng Pilipinas. Iyon ang nasa isip ng lahat. Subalit, isang video na kanyang in-upload pagkawi niya ang bumaliktad sa lahat. Ang kanyang unang magsalita ay hindi inaasahan. Ako ang nakamali. Natahimik ang seksyon. Ang hindi kapani-paniwalang kaayusan na nakita niya sa Metro Manila. Ang hindi inaasahang kasaganaan na nasaksihan niya sa probinsya. Ang 1,000 taong kasaysayan na patuloy na iniingatan sa Vigan. At sa huli, ito ang kanyang sinabi. Ang Pilipinas ay isang tahimik na bansa. Ngunit sa katahimikan nito sila ay nananalo. Bakit kinikilala ang Pilipinas sa mundo kahit hindi ito nagyayabang? Bakit ang nga taong dating mababa ang tingin dito ay napapatahimik kapag nakita na ang katotohanan? Bakit ang lakas na hindi napapansin mismo ng Pilipino ay hinahangaan sa ibang bansa? Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa dahilan kung bakit ang nga taong dating tumatawa sa Pilipinas ay nawalan ang masasabi sa huli. Pagkatapos mong basahin ito, magbabago ang iyong pananaw sa Pilipinas. Sa social media ng Sina, isang post ang biglang sumikat. Walang halaga ang Pilipinas kung ikukumpara sa Sina. Ngunit mas nagula ako hindi sa mismong magasalita kundi sa nagahalab na reaksyon sa comment section. Tama yan, makaiba ang laki nga ekonomiya natin. Kahit sa populasyon o teknolohiya, lamang ang Sina. Sunod-sunod ang makomento na mababa ang tingin sa Pilipinas at tila walang sinuman ang nadududa rito. Ang nakpost nito ay isang maimpluwensya at sikat na content creator. Nakilala siya sa paggawa ng mga controversial na comparison videos at may malakas na suporta mula sa mga kabataan. Sabi niya habang tumatawa, kahit pumunta pa ako sa Pilipinas, sigurado akong wala namang gaanong pagkakaiba. Sa sandaling iyon lalo pang dumami ang papuri sa kanya. Ipakita mo sa kanila ang katotohanan. Patunayan mo ang kadakilaan ng Sina. Para bang bago pa man magsimula ang laban, alam na ang resulta. Ngunit, alam ko na sa mga ganitong pagkakataon, ang katotohanan ay mas mahinahon. Ang tunay na lakas ng isang bansa ay hindi nasusukat sa lawak ng lupain o dami ng populasyon lamang. Ang kalinisan ng nga lungsod, ang pagalang ng nga tao, ang kulturang patupat sa pangako, ang pakiramdam ng seguridad sa pamumuhay sa mga bagay na hindi kayang sukatin ng numero madalas lumalabas ang pagkakaiba. Ilang araw ang lumipas, totoong nagtungo siya sa Pilipinas, bago siya umalis, baka sa kanyang mukha ang pagiging kampante. Isang ngiti na hindi lang napapakita ng tiwala sa sarili, kundi ang pangmamaliit. Ang kanyang mamanunot sa Sina ay puno rin ng yabang. Siguradong makikita mo agad ang kahinaan ng Pilipinas. Baka sa labas lang malinis ang bansang yan. Patuloy na tumaas ang kanilang mainaasahan. Ngunit isang video na inupload niya bago siya umuwi ang biglang nagpabago sa lahat. Maikli lang ang pamagat, isang pangungusap lamang, ako ang nakamali. Ang dating maingay, na comment section ay biglang tumahimik. Sa simula ng video, seryoso ang kanyang mukha nang sabihin niya ito, ako pala ang minaliit ang Pilipinas. Sa sandaling iyon bumaliktad ang takbo ng usapan. Ang nga taong dating tumatawa sa Pilipinas ay ngayon naunahan na mapanood ang video para malaman ang dahilan. Ano ang nakita niya? Ano ang nagpabago sa kanya ng ganito? Naging sigurado ako. Ang magsisimula ngayon ay hindi lang isang ordinaryong paglalakbay. Ito ay isang kuwento kung paano ang isang mapangmatang tao ay nawalan ng masasabi sa harap ng katotohanan. At ang unang yugto nito ay nagsimula sa mismong tarangkahan ng Pilipinas. Nang lumapa ang eroplano sa Pilipinas, ang una niyang tinapakan ay ang Clark International Airport. Doon, agad siyang natigilan. Ang una niyang napansin ay ang pila nga na tao. Kahit mahaba ang pila, walang sinumang nagpapakita ng pakainis. Walang sumisingit, walang sumisigaw dahil sa pakadismaya. Lahat ay tahimik na naghihintay sa kanilang pagkakataon. Hindi niya napigilang bumulong sa kanyang kamera. Bakit ganito sila kaorganisado? Ang lalo pang ikinagulat niya ay ang sahig. Hindi mo akalaing isa itong international airport na dinadaanan ang napakaraming tao dahil sa sobrang kintab ng sahig. Wala kang makikitang kahit isang piraso ang basura. Maging ang nga pada at mga karatula ay malinis, walang bahid ng anumang gulo.
Ang akala niya, ang airport ay isang lugar ng siksikan at ingay, ngunit ang tanawin sa harap niya ay para siyang nasa ibang mundo. Napatuloy ang kanyang pagkamangha sa immigration. Ang mga staff ay hindi basta-basta nagtatrabaho na parang robot, bawat isa ay binibigyan nila ng magalang na serbisyo. Kahit sa madayuhan, mahinahon ang kanilang tono sa pagpapaliwanag at sila pa mismo ang lumalapit sa mga taong tila nalilito. Napailing na lang siya. Hindi ko akalain na ganito kalaki ang pagkakaiba. Ganon din sa baggage claim area. Ang mga tao ay nagpapanatili ng tamang distansya sa paligid ng karusel at walang nanggugulo sa bagahe ng iba. Walang naunahan o naagawan, natural ang pagbibigayan nila. Habang pinapanood niya ito, unti-anting nawala ang pagiging kampante sa kanyang mukha. Nang pumasok siya sa banyo ng airport, tuluyan na siyang natahimik. Tuyo ang sahig, kumpleto ang makagamitan, at malinis na nakaayos ang masupply. Ang kasabihang madaling madumihan ang lugar na maraming gumagamit ay hindi umubra rito. Sinabi niya sa kanyang video, hindi ito tungkol sa ganda ang pasilidad. Tungkol ito sa disiplina ang mataong gumagamit. At tama siya, ang kalinisan ay hindi lamang namumula sa paglilinis. Napananatili lamang ito kung may mataong hindi nakakalat. Maging sa mga eksperto, mataas ang tingin sa kalidad ng mga pampublikong espasyo sa Pilipinas. Ang isang lipunan kung saan hindi lamang ang sistema, kundi pati na rin ang nga mamamayan mismo, ang may kamalayan sa pag-alaga sa kapaligiran, ay hindi madaling buuin kahit saan sa mundo. Kakarating pa lang niya, ngunit nagsisimula ng gumuho ang kanyang kumpiyansa. Hindi man magarbo ang Pilipinas, pero ang kalidad ng mga bagay na hindi agad nakikita ay sobrang taas. Dahil sa katotohanan ng iyon, dahan-dahan siyang napaisip. Ngunit sa masandaling iyon, hindi pa niya alam. Ang tunay na mapapagulat sa kanya ay hindi ang airport, kundi ang pang-araw-araw na buhay sa labas nito. Pagkalabas ng airport, dumiretso siya sa Metro Manila. Kung sa gateway ng bansa, natural lang na mayos. Marahil, mayroon pa siyang konting kumpiyansa na natitira. Ngunit ang kaisipang iyon ay akad ding naklaho. Habang sakay ng kotse papuntang siyudad, pauli-uli niyang tinitingnan ang labas ng bintana. Simple lang ang dahilan, nakakabinging katahimikan. Hindi naman kakaunti ang masasakyan, pero halos wala siyang marinig na nakakairitang busina. Ang masasakyan ay hindi basta-basta sumisingit, kusang humihinto sa traffic light, at naghihintay sa matumatawid na tao. Hindi niya napigilang sabihin, bakit walang nagagalit kahit lahat sila ay nagmamadali? Ang lakas ng Maynila ay hindi pala nasa manatataasang gusali, nasa hindi nakikitang kaayusan pala ito. Nang maksimula siyang maalakat sa siyudad, lalo siyang nakaramdam ng pagkakaiba. Walang basura sa mga bangketa. Walang nabasyo ng inumin o balat ng pagkain na nakalat. Ang kasabihang nagiging magulo ang lugar na maraming tao ay hindi totorito. At hindi rin naman dahil may mga tagalinis na laging nakaabang. Ibig sabihin, napakarami talagang taong hindi natatapon ng basura kung saan-saan. Bulong niya sa sarili, hindi ang lugar ang malinis, kundi ang nga tao. Pagkatapos pumasok siya sa isang istasyon negetran at muli siyang napatigil. Kahit rush hour, ang mga tao ay nakapila ng mayos. Pagdating ng tren, hinahayaan muna nilang makababa ang mga pasahero bago sila sunod-sunod na sumakay. Walang tulakan, walang sigawan, walang kahit anong pahiwatig ng pag-unahan. Pagpasok niya sa loop ng bagon, lalo siyang nagulat. Kahit puno ng pasahero, tahimik sa loop, walang malakas na nakikipag-usap sa telepono. Bihira ang tumatagas na tunog mula sa earphones. Napananatili ang isang kapaligiran kung saan iniwasan ang pag-abala sa kapwa. Napailing siya habang nakatingin sa kamera, hindi kapanipaniwala ang katahimikang ito sa dami ng taong ito. Ayon sa mga urban researchers sa ibang bansa, ang pagiging sibilisado ng isang lungsod ay hindi nasusukat sa taas ng nga gusali, kundi sa pagpapakita ng respeto sa kapwa sa mga pampublikong lugar. At ang Maynila ay isang perpektong halimbawa nito. Sumusunod sila hindi dahil may nakbabantay, kundi dahil naintindihan nila ang epekto ng kanilang mga kilos sa iba. Malaki ang pagkakaibang ito. Sa wakas, nasimula na niyang maintindihan. Ang pag-ulat ng Pilipinas ay hindi masusukat sa mga magarbo nitong anunsyo. Mas importante pa kaysa sa mga malinaw na numero tulad ng pinakabagong higanteng gusali o pinakamalaking populasyon, ang tanong ay, gaano ka-comfortable ang pang-araw-araw na buhay? Sa aspetong iyon, tahimik na nananalo ang Pilipinas. At sa mga sandaling iyon, ang pagiging kampante niya bago umalis ay tuluyan ng naglaho. Habang patuloy siyang naglalakad sa Macaline, Maynila,
Unti-unti niyang natuklasan ang isang katotohanan. Ang mga bagay na normal para sa mga Pilipino ay hindi normal sa ibang bansa. Sa katunayan, ito ay nasa isang pambihirang antas. Isang simbolo nito ay ang isang lokal na coffee shop. Pumasok siya sa tindahan ng walang anumang inaasahan. Marahil ay bibili lang siya ng inumin. Ngunit makalipas ang ilang minuto, paulit-ulit na niyang nilibot ng tingin ang buong lugar. Ang mga produkto sa estante ay hindi magulo. Ang mga inumin, pagkain, at iba pang paninda ay maayos na nakahanay at laging may sapat na stock. Malinis ang sahig at maliwanag ang ilaw. At sa counter, isang nakangiting staff ang sumalubong sa kanya. Magalang ang pananalita habang pinoproseso ang bayad, at maingat na inilagay ang produkto sa supot para hindi masira. Nagulat siya at nasabi, hindi ba isa lang itong ordinaryong kapihan, hindi isang high-end na tindahan? Tama. Sa Pilipinas, mataas ang minimum standard ng pang-araw-araw na buhay. Ang isa pang nakpagulat sa kanya ay ang kultura sa mga nawawalang gamit. Nakakita siya ng isang turista malapit sa upuan ng isang parke na hinahanap ang kanyang wallet. Maya-maya lang, nalaman niyang naisoli na pala ito sa kalapit na information desk. Kumpleto ang pera at lahat ng laman. Hindi makapaniwalang sinabi niya, totoo palang may lipunan kung saan bumabalik ang nga nawawalang gamit. Maging sa international media, madalas nababanggit ang mataas na rata ng pagsasauli ng nga nawawalang gamit sa Pilipinas. Mga wallet, smartphone, bagahe. Ang etika na huwag pakinabangan ang pag-arena, iba ay malalim na nakatanim sa buong lipunan, kaya naman gumagana ang sistemang ito, at may isa pa siyang napatantong mahalagang bagay. Ang lipunang ito ay hindi lang gumagalaw dahil sa mahigpit na parusa, hindi rin dahil sa mga CCTV camera. Gumagalaw ito dahil sa pagmamalasakit na nasa kaloban ng mga tao. Ang pagbibigay daan, pagpila ng maayos, pananatiling tahimik, hindi kuha ang gamit ng iba, at pag-ayos ng anumang nagulo ginagawa nila ito hindi dahil inutusan sila, kundi dahil natural itong nakmumula sa pakalang sa kapwa. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi niya, akala ko, isa itong bansang malakas dahil sa makatakaran. Nakamali ako, isa pala itong bansang malakas dahil sa mataw. At iyon na ang totoo. Kung sistema lang, kayang kopyahin ng ibang bansa. Pwedeng dagdagan ang parusa. Pwedeng ayusin ang mapasilidad. Ngunit ang kultura ng pag-alala sa kapwa sa pang-araw-araw na buhay ay hindi nabubo sa isang iglap. Ang lakas ng Pilipinas ay hindi isang bagay na isinisigaw sa buong mundo. Ito ay isang lakas na nakikita lamang kapag ang isang dayuhan ay nakaranas ng isang ordinaryong araw dito. Marahil ay naalala niya ang kanyang post na minamaliit ang Pilipinas. Sa kanyang mukha, wala na ang dating ngiti. Isang tahimik na pakatalo ang naroon. Habang sunod-sunod ang pakamangha niya sa Maynila, may isang bagay siyang talagang gustong patunayan, ang pagkain ng Pilipinas. Bago siya umalis, sinabi niya, ang pagkain ay usapin lang ng panlasa. Siguradong walang gaanong pagkakaiba. Ngunit ang masalitang iyon ay naglaho sa isang kainan sa Makati. Dinala siya sa isang eleganteng Filipino restaurant. Walang magarbo na palamuti. Tanging mahinahong ilaw at isang makintab na open kitchen. Walang hindi kinakailangang ingay sa loob. Tanging ang galaw nga chef ang nabibigay buhay sa lugar. Pag-upo pa lang niya, ramdam na niya ang kaba. Unang inihain sa kanya ang isang mainit na salabat. Medyo nagulat siya sa lalim ng aroma nito. Sunod, inilagay ang isang mangkok ng mainit na sinigang. Pagkatapos ng isang higop, natahimik siya. Sa panimula pa lang, iba na ang antas ng pagkaingat. At sa wakas, nagsimula na ang pag-ainam nga pangunahing putahe. Nang matikman niya ang unang subo ng kinilaw, nabago ang kanyang ekspresyon, nalaki ang kanyang mga mata at nawalan siya ng masasabi. Ang linamnam ang isda, ang tamang-tamang temperatura na tila natutunaw sa bibig, ang lambot ang laman, maging ang anghang ng sili lahat ay kalkulado sa isang perpektong pagsasama. Matagal siyang hindi nakapagsalita. Ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay, ibang klase itong pagkain. Hindi ito basta isda na nilagyan ng suka. Ito ay isang obra maestra na chef na pinagsama-sama ang sangkap, teknik, temperatura at oras sa isang iglap. Sa bawat putaheng sumunod, nagbago ang kanyang pananaw. Ang lambot ng lechon, ang lutong ng balat, ang kakaibang lasa ng adobo na may gata. Bawat isa ay inihain bilang isang kumpletong obra. Napailing na lang siya habang natatawa, hindi ko dapat ito ikinumpara ng basta-basta. Pagdating ng bayarin, muli siyang nagulat. Hindi ito mura. Sa katunayan, mahal ito. Ngunit, wala siyang naging reklamo. Mahal pero sulit, ang nga salitang ito mismo ang naglalarawan sa lakas ng Pilipinas.
Maraming bansa ang nakikipakumpetensya sa pamamagitan lamang ng mababang presyo. Ngunit ang Pilipinas ay naktayo ngang tiwala sa pamamagitan ng pagbibigay ng kasiyahang higit pa sa halaga, ang pamamahala sa sangkap, kamalayan sa kalinisan, pagsasanay sa mga chef, kalidad ng serbisyo, at pagiging eksakto sa oras. Lahat ng iyon ay sumusuporta sa halaga ng isang plato ng pagkain. Maging ang mga international food consultants ay kinikilala na ang industriya na pagkain sa Pilipinas ay nasa pinakamataas na antas sa buong mundo pagdating sa kalidad at consistency. Hindi lamang sa mga mamahaling kainan, maging sa mga karinderya sa kanto at maliliit na tindahan, mataas ang kanilang pamantayan. Paglabas niya ng kainan, habang pinakmamasdan ang mailaw nga gabi sa Makati, mahina niyang sinabi, kung presyo lang ang habol, isang beses lang babalik ang tao. At idinuktong pa niya, pero sa bansang lumilihang ang tunay na halaga, paulit-ulit na babalik ang nga tao. Ang lalaking dating minamaliit ang Pilipinas ay tuluyan ng natahimik. Ang laban ay hindi pala sa lakas ng boses. Isang plato ng pagkain ang nagpatunay sa lahat. Kahit sunod-sunod na ang pagkabigla niya sa Maynila, hindi pa rin niya lubusang matanggap ang kanyang pagkatalo. Natural lang na maayos ang siyudad. Ang tunay na lakas ay makikita sa makrobinsya. Iyon ang nasa isip niya kaya nakpasya siyang maglakbay sa labas ang kalahang Maynila. Sa totoo lang, may kaunti siyang inaasahan. Kapag pumunta ako sa probinsya, makakakita ako nga lumang kalsada, mahirap na transportasyon, at pagkakaiba sa antas ng pamumuhay. Doon sa wakas, makikita ko na ang kahinaan ng Pilipinas. Ngunit pagdating niya, ang unang nakpatahimik sa kanya ay ang tanawin sa sentro ng bayan. Malapat at maayos ang nga kalsada at malinaw ang nga puting linya. Ligtas na nakahiwalay ang mga bangketa at madaling maintindihan ang mga traffic light. Ang hintuan ng bus ay may kumpletong schedule at maging ang waiting shed ay malinis. Napakunot no siya. Probinsya ito. Pero bakit ganito ka-organisado? Habang naklalakbay sila papasok sa mga residential area, tuluyan nang nabago ang kanyang ekspresyon. Ang nga nakahanay doon ay hindi ang inaasahan niyang malumang bahay. Mga malalaking bahay na nakatayo sa maluluwak na lote, may mga alagang hardin at mga bagong sasakyan sa garahe. Maging ang nga pader at bubong ay maganda at napapanatiling maayos. Hindi niya napigilang masabi, ito ba talaga ang probinsya? At hindi lang iisang bahay ang ganun, makakatulad na bahay ang nakapaligid dito. Maging ang nga sakahan ay organisado, mayos ang nga daluyan ng tubig, at sementado ang nga daanan. Sa mga modernong bukirin, kahit kakaunti ang nga tao, epektibo ang kanilang trabaho. Sa wakas, nasimulan na niyang maintindihan, ang nga probinsya sa Pilipinas ay hindi nga lugar na napaiwanan ng siyudad. Sa katunayan, sa usapin ng kalidad ng buhay, may mga lugar pa ngang mas nakahihigit kaysa sa mga urban na lugar. Ang tahimik na kapaligiran, maluluwa na tirahan, sariwang pagkain, ugnayan sa komunidad at infrastruktura na hindi na papahirap sa buhay sa harap ng katotohanan iyon, tuluyan na siyang nawalan ng masasabi. Ganon din ang kanyang mamanonot sa Sina. Nang i-upload ang video, napuno ng pakalito ang comment section. Probinsya ba talaga yan? Hindi kaya para sa mayayaman lang yan. Sobra ang pakakaiba sa inaasahan kong itsura ng probinsya. Ngunit, ang nga dayuhang nakakaalam sa lugar ay sunod-sunod na nagkomento, normal lang yan sa Pilipinas, kahit sa probinsya, maayos ang kalsada, tubig, at internet. Maraming lugar kung saan hindi lang kita nga maksasaka ang mataas, kundi pati na rin ang kanilang nga ari-arian. Nagbago ang ihip ng hangin. Ang nga taong dating tumatawa sa Pilipinas ay ngayon desperadong naghahanap ng dahilan. Ngunit sa harap ng video, walang lakas ang kanilang nga salita. Kung ganito sa probinsya, hindi na natin ito may tatanggi. Marami marahil ang nakaramdam nito. Sa harap ng kamera mahinahon siyang nasalita. Akala ko isa itong bansa na hinuhusgahan lamang batay sa itsura ng siyudad. Huminto siya sandali at nakpatuloy, nakamali ako. Isa pala itong bansang malakas hanggang sa mga probinsya. May bigat ang masalitang iyon. Hindi pambihira ang mabansang ang kabisera lamang ang naniningning. Ngunit ang isang tunay na maunlad na bansa ay maayos hanggang sa pang-araw-araw na buhay sa probinsya. Ang pundasyon ng lakas ng Pilipinas ay hindi nasa mga skyscraper ng Maynila, kundi sa tahimik na kasaganaan ng mga bayang walang pangalan. At sa sandaling iyon, ang pinakamaraming reaksyon sa social media ngang Sina ay hindi na batikos. Ito ay katahimikan. Nang may pakita sa kanya ang katotohanan sa probinsya, nagsimula na niyang aminin. Ang rural na lugar sa Pilipinas ay hindi ang napaiwan ng rehiyon na nasa kanyang imahinasyon. Sa katunayan,
Mayroon itong antas ng pamumuhay na kahit maraming bansa ay pinapangarap ngunit hindi maabot. Ang kuna niyang ikinagulat ay ang Pundasyon Nega Pamumuhay. Kahit nasa probinsya, maayos ang mga kalsada, matatag ang supply nega tubig, at siyempre, abot kamay ang kuryente. Maging ang internet connection ay maganda, at hindi na pambihira ang mga lugar na may high-speed internet. Pauli-uli siyang napailing. Masyadong maliit ang agwat sa pagitan ng siyudad at probinsya. Ito ay isang matalinong obserbasyon. Sa mundo, hindi kakaunti ang mabansang ang kabisra lamang ang umunlad habang napaiwanan ang nga probinsya, malayo ang ospital, kakaunti ang paaralan, limitado ang trabaho. Ang nga kabataan ay umalis at tanging mga matatanda ang naiwan. Ang nga problemang ito ay karaniwan sa maraming bansa. Ngunit iba ang Pilipinas. Kahit sa probinsya, may mga ospital, may mga paralan, abot ng delivery services, at may mga serbisong kailangan para sa pamumuhay. Hindi man perpekto, ngunit ang sistema para protektahan ang pang-araw-araw na buhay ay laganap sa iba't ibang lugar. Habang namimili sa isang tindahan sa probinsya, sinabi niya, pwede kang mamuhay ng normal dito. Ang nga salitang iyon ang pinakamataas na papuri. Ang lalo pang napagulat sa kanya ay ang lapit ng kalikasan. Sa labas ng bintana, may mabundok, mapalayan at sariwang hangin. Ngunit hindi naman sobrang hirap ng buhay. Kung mamaneho ka ng county, may mga tindahan, ospital, at mga pampublikong pasilidad. Hindi ito isang liblib na lugar na puro kalikasan lang, at hindi rin isang walang buhay na siyudad na puro kaginhawahan lang. Sa gitna ng dalawang iyon, naroon ang nga probinsya ng Pilipinas. Mahinahon niyang sinabi, ito ay isang marangyang paraan ng pamumuhay. Sa katunayan, sa ibang bansa, marami ang interesado sa paglipat sa mga probinsya ng Pilipinas. Ang maluwag na tirahan, isang medyo ligtas na lipunan, ang pagbabagong ng mga panahon, ang komunidad, at ang ekses sa siyudad kakaunti lamang sa mundo ang malugar na mayroon ng lahat ng ito. Isa pa, malaking kalakasan din ang pananatili ng kultura sa bawat rehiyon. Maapista, lokal na pagkain, tradisyonal na sining, at mga katutubong kaugalian. Hindi ito mga pare-parehong bayan na gawa sa mass production, buhay na buhay ang pagkakakilanlan ng bawat lugar. Habang tinitingnan ang lokal na produkto sa palengke, napangiti siya sa paganga. Kahit probinsya, ang dami nilang may pagmamalaki. Iyon ang mahalaga, ang paunlad ay hindi lamang tungkol sa pagtatayo ang nga skyscraper. Ito rin ay tungkol sa papapanatili ang nga lugar kung saan gustong manirahan ang nataw. At iyon din ay isang sukat ng lakas ng isang bansa. Sa comment section, dumaksa rin ang mga komento mula sa ibang bansa. Ito ang perpektong rural na lungsod. Dapat matuto rito ang mga bansang may problema sa overcentralization. Ang probinsya ng Pilipinas ang kinabukasan. Ang ilang manonot na dating tumatawa sa Pilipinas ay hindi na makasagot. Sa huli, sinabi niya, ang kasaganaan ay hindi pala tungkol sa pagsisiksikan sa siyudad at idinuktong niya ang isang lipunan kung saan maari kang mamuhay ng payapa kahit sa probinsya. Iyon ang tunay na malakas na bansa. Ang probinsya ng Pilipinas ay tahimik na napapakita ng sagot sa buong mundo. Habang ang content creator ay nababago ang pananaw sa mga probinsya ng Pilipinas, may isa pang kabataang sino na malalim na naanti isang estudyante sa universidad na nahihirapan sa paghahanap ng trabaho. Nag-aral siya ng information technology sa isang prestihiyosong universidad at may matataas na grado. Malaki ang inaasahan ng kanyang pamilya at pinaniniwala ang makakapasok siya sa isang malaking kumpanya. Ngunit malupit ang katotohanan. Kahit ilang dosenang kumpanya na ang kanyang in-applyan, laging bigo, kahit umabot sa interview, laging tinatapos sa salitang kulang sa karanasan, pakiramdam niya. Naging dehado pa siya dahil fresh graduate siya. Sabi niya sa pagod na boses, hindi ko na alam kung para saan pa ang pinaaralan ko. Mataas ang pinaaralan pero hindi stable ang trabaho, mahigpit ang competition at naubos ang lakas ng mga kabataan. Hindi ito isang pambihirang kuwento para sa mga kabataan sa Sina. Isang araw, niyaya siya ng kanyang kaibigan na bumisita sa Pilipinas. Marahil ay para lang maglibang. Ngunit sa paglalakbay na iyon, nagbago ang kanyang pananaw sa buhay. Nagulat siya sa isang job fair sa Pilipinas. Maraming estudyante ang dumalo, at magalang na napapaliwanag ang mga kinatawan ng kumpanya. Hindi sila mayabang na namimiling empleyado, seryoso nilang kinakausap ang bawat isa. Seryoso nilang sinasagot ang mga tanong at malinaw ang mga materyales. Walang pakiramdam na ituturing na disposable phone ang mga estudyante.
Hindi niya napigilang magtanong, ganyan ba kalaki ang oras na ibinibigay ninyo sa mga fresh graduate sa Pilipinas? Ang sagot na natanggap niya ay malinaw, opo, responsibilidad ding ng kumpanya na sanayin sila pagkatapos nilang makapasok. Natigilan siya, hindi sila kumukuha ng empleyado kapag perpekto na ang kakayahan, kundi tinatanggap nila habang may potensyal pa at sila ang mapapalago. Ang mismong kaisipang ito ay nakakagulat para sa kanya. Sa Pilipinas matagal nang nakaugat ang sistema ng paghire ng fresh graduate at mga training programs. Siyempre, may mga hamon din. Ngunit ang kultura ng pagbibigay ng unang pagkakataon sa mga kabataan ay hinahangaan ng maraming bansa. Habang nakatitis sa mga polyeto mahina niyang sinabi ang lipunan ay nagtitiwala sa mga kabataan. Ito ay isang salitang tumama sa puso ang usapin. Kung talento lang ang pagbabatayan, dahado ang mga kabataang walang karanasan. Ngunit kung isipin bilang isang investment sa hinaharap, ang mga fresh graduate ay puno ng potential. Hindi lahat ng kumpanya sa Pilipinas ay perpekto. Ngunit ang malawakang pagkakaroon ng kulturang kumukuha ng empleyado para sanayin ay isang malaking kalakasan. Paglabas niya ng venue, ibang-iba na ang kanyang hitsura kumpara sa unang araw ng kanyang paglalakbay. Akala ko, ang paghahanap ng trabaho ay isang lugar kung saan ka lang pinipili. Huminto siya sandali at nakpatuloy, dito may kaisipan silang sanayin ang tao para maging asset. Sa kanyang puso, isang bagong paasa ang sumibol. Kung lalabas akong bansa, may ibang landas. May malugar kung saan nabubunga ang pagsisikap. Iyon ang sandaling napatanto niya. Ang ikinagulat ng mga tao mababa ang tingin sa Pilipinas ay hindi lamang ang kalinisan ng malansangan. Ito ay ang salubin ng isang lipunan na nagsisikap ayusin maging ang kinabukasan ng mga kabataan. Mukha mang tahimik na bansa, ngunit sa katunayan, nananalo ito sa pamumuhunan sa talento. Iyon ang isa pang lakas ng Pilipinas. Ang pagguhong kanyang ngamaling akala tungkol sa Pilipinas ay hindi lamang nangyari sa mga siyudad o probinsya, ang huling nabigay sa kanya ng malaking pagkabigla ay ang vegan. Bago siya umalis, iniisip niya, ang Pilipinas ay isang modernong bansa, ngunit tiyak na marami na silang nawalang malumang bagay. Kapalit ng pag-unlad, siguradong kumupas na ang kasaysayan. Ang maling akalang iyon ay nagsimulang gumuho pagbaba pa lang niya sa sentro ng Vigan. Paglabas niya sa modernong terminal, lumakat lang siya ng kaunti at nagbago na ang paligid. Mga kalsadang gawa sa bato, isang mahinahong kapaligiran, magusaling may amoy pangkahoy, isang tanawin na hindi puno ngang mamagarbo at nakakasilaw na karatula, hindi niya napigilang mapahinto, totubang nasa modernong panahon pa ako. Habang nililibot niya ang nga simbahan at lumang bahay, ang kanyang pagtataka ay naging katiyakan. Ang nga arkitekturang daan-daang taon, minsan ay libong taon nang ipinapasa, ay umiiral pa rin sa gitna ng pamumuhay ng tao ngayon. Hindi ito isang museum display. Ito ay buhay bilang isang lugar ng pananampalataya, isang lugar ng kultura. Mahinahon niyang sinabi, ang kasaysayan ay hindi isang exhibit, kundi bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Iyon ang malaking pagkakaiba. Sa maraming bansa, ang mga lumang gusali ay nawawala dahil sa redevelopment. Kung may matira man, ilang bahagi lang ang pinapanatili at nahihiwalay sa kapaligiran nito. Ngunit sa Vigan, ang buong bayan mismo ay namumuhay kasama ng kasaysayan. Ang malumang bahay ay ginagamit bilang nga tindahan. Ang mga tao ay patuloy na naninirahan sa mga tradisyonal na kalye. Ang tanawin sa paligid ng nga simbahan ay pinapanatili. Hindi lang nila ito iningatan, binibigyan nila ito ngang buhay. Maging ang nga eksperto sa cultural heritage preservation ay humahanga sa pilosopiya ng Pilipinas. Hindi lang ang gusali ang tinitingnan, kundi pati ang kapaligiran at ang buong tanawin bilang isang kabuwang may halaga. At ang kaisipan na hindi ito nagtatapos kapag nasira kundi inaayos habang ipinapasa. Nang marinig niya ang paliwanag na iyon, malalim siyang tumango. Hindi lang nila pinapanatili ang nga lumang bagay, ipinapasa nila ito sa hinaharap. At iyon nga ang totoo. Ang Pilipinas ay dinadaanan ng nga lindol at bagyo. May kasaysayan din ng nga sunok. Ngunit sa kabila nito, inaayos, itinatala, ipinapasa ang kaalaman, at paulit-ulit na itinatayo, hindi ito nakataon lang. Ito ay isang desisyon na huwag hayaang mawala ang kultura. Umupo siya sa isang bench sa Plaza Sacedo at matagal na pinagmasdan ang paligid. Akala ko, kapaumunlad, mawawala ang kasaysayan. At nagpatuloy siya, ngunit ang Pilipinas ay umunlad habang pinapanatili ang nakaraan. Sa mga salitang iyon, nakapalop ang kanyang pagkatalo. Ang pagtatayo ng mga skyscraper ay kayang gawin kung may pera. Ang pagpapalapat ng kalsada ay possible rin. Ngunit ang pagpapanatili ng isang daan-daang taong kultura sa gitna ng pang-araw-araw na buhay ay hindi madali. Tahimik na pinatunayan ng Pilipinas,
ang isang malakas na bansa ay hindi lamang isang bansang kayang gumawa ng mga bagong bagay. Ito rin ay isang bansang hindi nawawala ang mahahalagang bagay at kayang ipasa ito sa susunod na henerasyon. Sa Figan, ang kanyang imahe ang Pilipinas ay tuluyan ng gumuho. Habang sunod-sunod niyang ibinabahagi ang nga katotohanang nakita niya sa Pilipinas, kitang-kita ang pagbabago sa social media ang Sina. Ang nga taong dating tumatawa sa Pilipinas ay unti-unting nanahimik. Ang pinakamalaking pagbabago ay nasa comment section. Dati, puno ito ngang nga salitang tulad ng ang Pilipinas ay isang maliit na bansa. Malapit na natin silang malampasan. Sa labas lang malinis yan. Ngunit sa bawat video na inilalabas niya ang mayos na kalye ng Maynila, ang masaganang probinsya, ang pangangalaga sa kasaysayan ng Figan unti-unting nabawasan ang nga mayayabang na komento. Ang mas nakakagulat, ang nga kritikal na komento ay unti-unting nawawala. Hindi malaman kung binura nila o pinalitan. Ngunit ang nga salitang dati puno ang yabang ay isa-isang naglaho. Ang pumalit ay magusas na may ibang tono. Dapat nating tingnan ang katotohanan, hindi ang emosyon. Bakit kaya ganito kaunlad ang infrastruktura sa probinsya ang Pilipinas? Ang mga bagay na dapat matutunan, dapat nating tanggapin. Mas malakas ang ganitong pananaw sa mga nakababatang henerasyon. Mas interesado sila sa kanilang sariling kinabukasan kaysa sa paliksahan ng mga bansa. Isang maayos na pamumuhay, pantay na oportunidad sa trabaho, isang buhay na may seguridad kahit sa probinsya, at ang pag-ingat sa kasaysayan at kultura iyon ang nga praktikal na halaga na kanilang nakikita. Isang kabataan ang nakpos, hindi ko iniisip na pagtataksil ang pakpuri sa Pilipinas. Sa isa pang post, mas prangka ang sinabi, ayaw ko mang aminin, pero napakarami nating dapat matutunan. Naramdaman ko na ang pagbabagong ito ang pinakamahalaga. Ang emosyonal na kritisismo ay pansamantalang nagiging popular. Ngunit sa harap ng mga konkretong imahe at katotohanan, hindi ito nagtatagal. Ang kalagayan ng makalsada, ang asal sa publiko, ang pamumuhay sa probinsya, ang pag-ingat sa kultura ang makatotohanang iyon ay hindi kayang pagtakpan ng anumang dahilan. Di nagtagal, ang sentro ng diskusyon ay lumipat mula sa pakpuna sa Pilipinas patungo sa mga mungkahi para sa sariling bansa. Dapat mas mamuhunan sa mga probinsya, kailangan natin ng isang sistema ng paghira na napapalago sa mga kabataan. Ang pag-unlad ay hindi lamang tungkol sa pagsira sa mga lumang lugar. Ang nga nakabubuting boses na dati natatabunan ay nasimulang marinig. Maging siya ay hindi may tago ang kanyang pagkagulat sa kanyang video. Ipinakita ko lang naman ang Pilipinas. Natatawa siyang nakpatuloy, pero hindi ko inaasahan na magsisimula pala itong diskusyon tungkol sa pagtingin sa sarili nating bansa. Ito ay isang hindi inaasahang pabaliktad. Ang isang paglalakbay na nasimula para patawanan ang Pilipinas ay nauwi sa pagangarito. At nabukas pa ang isang talakayan tungkol sa mga problema ang sariling bansa. Hindi sila nanalo sa pamamagitan ng sigawan. Hindi rin sa pamamagitan ng pagpapatahimik sa mga kritiko. Ang kalidad lamang ng pang-araw-araw na buhay ang napabago sa isipan ng matao. At iyon ang tunay na lakas ng Pilipinas. Habang nababago ang diskusyon sa social media ang Sina, nasimula na ring magsalita ang nga eksperto. Hindi na ito usapin ng emosyon, kundi sinimulan nilang suriin kung bakit nga ba hinahangaan ang Pilipinas. Una, isang eksperto sa urban planning ang nagsabi tungkol sa kalinisan ng mga siyudad sa Pilipinas. Ang kalinisan ng isang lungsod ay hindi may papaliwanag sa dami lang ng nga tagalinis. Et totoo nga, gaano man karami ang maglinis, kung ang magumagamit ay walang pakundangan sa pagkakalat, may hangganan din ito. Itinuro nila na sa Pilipinas, ang kamalayan na huwag dumihan ang ginamit na lugar at ituring ang pampublikong espasyo na parang sariling pag-ari ay itinuturo mula pagkabata. Sa madaling salita, ang kalinisan ay hindi isang sistema, kundi isang kultura. Sunod umani rin ng kapuri ang asal sa trapiko. Ang pagpila, pagpapauna sa mabababa, at pagiging nasa oras ipinaliwanag na hindi lamang ito simpleng patakaran, kundi isang kilos ng pagrespeto sa oras ng ibang tao. Lubos akong sumang-ayon sa masalitang ito. Ang pagiging sibilisado ng isang lipunan ay nasusukat din sa taas ng kakayahang umunawa sa kapwa. Sunod, nasalita ang agricultural researchers tungkol sa mga probinsya ng Pilipinas. Ang kasaganaan sa probinsya ay hindi nabusalok ng 1 o 2 taon lamang. Ito ay resulta ng dekada-dekadang pagsisikap sa pag-ayos ng kalsada, paghahanda sa sakuna, sistema ng irigasyon, logistics, at paglalagay ng edukasyon at serbisyong medikal. Kung puro mabilis na resulta lang ang hahabulin, hindi unlad ang mga probinsya.
ang pasensya sa patuloy na pamumuhunan ang sinuri nilang kalakasan ng Pilipinas. Mayroon ding isang interesanteng pananaw tungkol sa mga bahay ng mga magsasaka sa Pilipinas. Ang dahilan kung bakit nakatira sa disenteng bahay ang mga magsasaka ay dahil hindi nila hinayaang maging isang industriyang mababalang ang kita ang agrikultura sa pamamagitan ng paglikha ng high-value products, branding, direct selling, food processing, at pagpapatas ng kahusayan gamit ang makinarya. Hindi nila hinayang mapag-iwanan ang agrikultura. Bakos ay prinotektahan at pinalago bilang isang industriya. At isang eksperto sa cultural heritage preservation ang mariing nasabi, gamit ang vegan bilang halimbawa, ang isang bansang kayang protektahan ang kasaysayan ay kaya ring protektahan ang kinabukasan. Mabigat na salita, ang pagpapanatilin magalumang gusali ay hindi lang nostalgia. Ito ay pagpasaengge kaalaman sa pag-ayos, pagprotekta sa komunidad, pagpapalago engge turismo, at pagbibigay engge danggal sa susunod na henerasyon. Ang pag-ingat sa kultura ay isa ring pamumuhunan sa hinaharap. Sa Pilipinas, ang paunlad ay hindi lang tungkol sa pagsira at pagtatayo ng bago. Ang salubin na kilalanin ang halaga ng dapat panatilihin at umulat habang binibigyan ito ng buhay ay makikita sa vegan. Ang lahat ng mga eksperto mula sa ibang bansa ay may isang pananaw. Ang lakas ng Pilipinas ay hindi masusukat sa mga kapansin-pansing numero. Hindi sa dami ng populasyon, hindi sa lawak ng lupain, hindi sa lakas ng boses. Ito ay ang kakayahang ayusin ang pang-araw-araw na buhay, ang sistema na napapalago sa tao, ang patakarang hindi iniwanan ang mga probinsya, at ang desisyong ipasa ang kasaysayan sa hinaharap. Ang kabuuang lakas na ito ang tunay na pambansang lakas ng Pilipinas. Naisip ko, ang nga bagay na itinuturing na normal nga Pilipino, ay hindi pala normal sa paningin ng mundo. Sa katunayan, ito ay isang halaga na hindi madaling makopya ng maraming bansa. Ang content creator na dating tumatawa sa Pilipinas ay nag-upload ng kanyang huling video pagkatapos ng kanyang paglalakbay. Wala na ang dating matapang na tono. Tahimik ang kanyang ekspresyon at pagkatapos pumili niya mega salita, sinabi niya, "Masyado kong minalit ang Pilipinas." Sa isang salitang iyon, natahimik ang comment section. Dati ito ay isang lugar na agad napupuno ng mayayabang na salita. Ngunit sa pagkakataong ito, maraming tao ang hindi makapag-type. Napatuloy siya, hinuhusgahan ko ang lakas base lamang sa laki ng bansa at populasyon, ngunit ang Pilipinas na personal kong nakita ay ibang-iba. Sa Maynila, kahit maraming tao may kaayusan. Sa probinsya, may tahimik na kasaganaan. Sa Figan, ang 1,000 taong kasaysayan ay buhay pa rin. At higit sa lahat, saan man ako mapunta, bihira ang kaguluhan sa kilos ng mga tao. Marahil, iyon ang pinakamatindi para sa kanya. Hindi sumisigaw, hindi sumisingit, hindi nagnanakaw ang gamit ang iba, tumutupad sa oras, at inaayos maging ang nga bagay na hindi nakikita. Napangiti siya ng bahagya at sinabi, hindi ito isang magarbo na pagkapanalo. Pero kapag napansin mo, talo na pala ako sa lahat. Naniniwala ako na sa mga salitang ito nakapalo ang tunay na diwang ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay hindi isang bansang malakas mag-anunsyo ang sarili nitong kadakilaan. Hindi rin ito palaging sumisigaw na world class. Hindi rin nito ugali na malitin ang ibang bansa para makaroon ng superioridad. Sa halip, inayos nila ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang pagdating ng tren sa tamang oras, ang magalang na serbisyo sa mga tindahan, ang ligtas na pamumuhay kahit sa probinsya, ang pananatiling ang lumang kultura, at ang pagbabalik nga nawawalang gamit. Bawat isa sa mga ito ay hindi magarbo. Ngunit sa mundo, ito ay isang halaga na hindi madaling makamit. Mula sa mga manonood sa ibang bansa, maraming komento ang dumating sa huli. Ang Pilipinas ay isang bansa na hinuhusgahan sa gawa, hindi sa salita. Naintindihan ko na ang kalidad ng buhay ang tunay na pambansang lakas. Ang isang bansang malakas sa mga bagay na hindi nakikita ay tunay na malakas. Maging ang mga taong dating tumatawa sa Pilipinas ay tumigil na sa pakontra. Sa huli, malalim siyang tumango at tinapos ang kanyang video, "Minaliit ko ang Pilipinas." Ito ay isang tahimik na bansa. Ngunit sa katahimikan nito, sila ay nananalo, walang mas tumpa na paglalarawan kaysa sa mga salitang iyon. Hindi na taas ng boses ang Pilipinas, hindi na jabang, at hindi nanapa ng ibang bansa. Ngunit nanalo sila sa kalinisan ng kanilang nga lungsod, nanalo sila sa integridad ng kanilang mga tao. Nanalo sila sa kasaganaan ng kanilang mga probinsya. Nanalo sila sa lalim ng kanilang kultura. At ang pang-araw-araw na buhay na itinuturing na norma ng mga Pilipino ay hinahangaan pala ng buong mundo. Madalas,
hindi natin napapansin ang halaga ng mga bagay na laging nariyan. Ngunit kung titingnan mula sa labas, ang Pilipinas ay may matatak na pundasyon. Hindi ito isang tagumpay na nakamit sa pamamagitan ng pagyura sa iba. Ito ay isang tagumpay na resulta ng tapat na pagsisikap sa araw-araw. At iyon, muli kong naramdaman, ang tunay na lakas ng bansang tinatawag na Pilipinas. Ikalawang kwento. Noong araw na umalis ako sa Pilipinas, buo ang paniniwala kong tama ang aking desisyon. Iniwan ko ang trabahong pinagtagalan ko ng mahigit 10 taon para bumalik sa aking bansa. Kung magtatrabaho ako sa isang umunlad na merkado, makukuha ko ang mas malaking sahod at posisyon. Iyon ang nasa isip ko. Noon, puno ako ngang reklamo sa kumpanyang Pilipino na pinagtatrabahuan ko. Kahit abala sa trabaho, mabagal ang pagtaas ng sahod. Kahit magpakitang gilas, hindi biglang tumataas ang sweldo. Para sa akin, iyon ay isang patunay na minamaliit ang aking kakayahan. Sa balita, araw-araw ibinabalita ang paglago ng ekonomiya ng aking bansa. Ang pagsikat ng mga higantang kumpanya, mabagong skyscraper, at isang masiglang merkado. Kung ikukumpara rito, tila walang pag-usad ang Pilipinas. Tinitingnan ko lang ang manumero at iyon na ang naging hatol ko. Ang senyo ko sa trabaho, si Mang Jun ay isang mahinahong tao. Mula nang pumasok ako sa kumpanya, maraming beses niya akong tinulungan sa trabaho at maging sa personal na buhay. Isang araw naglabas akong samang loop. Pakiramdam ko kahit manatili ako rito sa Pilipinas, walang gaanong mababago. Mahinahon na sumagot si Mang Jun, kung sahod lang ang titingnan mo sa isang kumpanya, may mamahalagang bagay kang malalampasan. Ngunit, binaliwala ko ang kanyang nga salita, makalumang pag-isip. Hindi niya alam ang pagbabago ng panahon. Iyon ang nasa isip ko. Nang nga panahong iyon, na-anunsyo ang kumpanya ng isang voluntary retirement program, may kasama pang separation pay. Para sa akin, isa itong perpektong pagkakataon. Nang ipasa ko ang aking resignation letter, nagulat si Mang Jun, may lilipatan ka na bang trabaho? Puno ng piyansang sumagot ako, susubukan ko ang kapalaran sa labas ng Pilipinas. Pupunta ako sa isang lugar na may mas maraming oportunidad. Kung iisipin ko ngayon, napakayabang ko pala. Hindi ko man lang pinahalagahan ang karanasang naipon ko sa Pilipinas o ang katapatan ng taong sumuporta sa akin. Sa araw ng aking pamamaalam, mainit akong inihatid ng aking magkatrabaho. Ngunit sa kaloob-luban ko, iniisip kong lumana ang Pilipinas. Mula sa bintana ngang sasakyan papuntang airport, ang tanawin ng siyudad ay maayos gaya ngang dati. Mga tren na dumadating sa tamang oras, tahimik na istasyon, malinis na kalsada, at mga taong kumikilos ng may disiplina at hindi naingay. Hindi ko napansin ang halaga ng mga iyon. Para sa akin, isa lang itong bansang maginhawa pero hindi kayayaman. Ngunit 3 buwan pagkawi ko, nakatitak na ako sa kisama ng aking kwarto sa kalaliman na habi, ang laman ng aking bank account. Ang pagod na mukha ng aking na magulang ang magulong pamumuhay. At isang salitang tumutusok sa aking dibdib, napakalaking aking pagkakamali. Bago ako umalis sa kumpanyang Pilipino, masasabi kong mataas ang tingin ko sa aking sarili. Noon, naniniwala akong karapat-dapat ako sa mas mataas na pakilala. Mahigit 10 taon akong natrabaho at ipinakakatiwala na sa akin ang mga mahihirap na proyekto. May tiwala ako sa aking teknikal na kaalaman at ako na rin ang nasasanay sa mga bagong empleyado. Ngunit sa kabila nito, hindi gaanong tumataas ang aking sahod. Kahit tumaas ang posisyon, hindi nagbago ang buhay ko gaya ng inaasahan. Unti-unti lumaki ang aking pagkadismaya. Sa ibang bansa, doble ang sahod depende sa performance. Kung babalik ako sa aking bansa, mataas ang magiging halaga ng aking karanasan sa Pilipinas. Ganoong impormasyon lang ang kinokolekta ko at pinaniniwalaan para sa aking sariling kapakanan. Sa kabilang banda, hindi ko pinapansin ang mga kalakasan ng kumpanyang Pilipino. Ang sahod na siguradong dumarating buwan-buwan, ang seguridad sa trabaho na hindi ka basta-basta matatanggal kahit magbago ang ekonomiya, ang sistema NG Social Security at Retirement, ang pagkakataong magamit ang mga leave, at ang suportang natatanggap kapag nakakasakit. Itinuring kong normal at binaliwala ang lahat ng iyon. Sa halip, ito pa ang iniisip ko. Dahil puro katatagan, hindi umuunlad. Dahil masyadong pinoprotektahan, ang nga empleyado, bumababa ang competitiveness. Lumana ang nga kumpanyang Pilipino. Kung babalikan ko ngayon, napakababaw na paghatol iyon. Si Mang Jun ay tahimik lang na nakmamasit sa akin. Isang araw, pauwi na kami nang tawagin niya ako. Hindi ka ba masyadong nakmamadali ngayon?
Napangiti ako ng bahagya at sumagot, hindi naman po ako nagmamadali, gusto ko lang abutin ang mas mataas. Tumango si Mang Jun at sinabi, mabuti ang mahangat ng mataas. Pero marami ang nakakareali sa halaga ng isang bagay kapag nawalan na ito sa kanila. Noon, hindi ko naintindihan ang ibig niyang sabihin. O mas tamang sabihin, hindi ko sinubukang intindihin. Sa isip ko kumukontra ako. Sabi ngang isang taong laging protektado, hindi niya alam na nagbago na ang panahon. Ngayon, ang nga agresibo ang nananalo. Iyon ang ipinakoko sa aking isipan. Ang makatrabaho ko masayang na kukuwentuhan tuwing tanghalian at umuwi sa kanilang mga pamilya pagkatapos ng trabaho maging ang tanawing iyon ay tila kulang para sa akin. May lugar kung saan mas malaki ang kikitain. May mas exciting na mundo. Minamaliit ko ang isang tahimik na kaligayahan. Nang inanunsyo ng kumpanya ang voluntary retirement program, bumilis ang tibok ng puso ko. May separasyon pay pa. Makakabuo na ako ng pondo. Pakiramdam ko, binigyan ako ng kumpanya ng tiket para sa susunod kong tagumpay. Nung araw na isinulat ko ang aking resignation, ang kinabukasan lang ang tinitingnan ko. Ngunit ang totoo, sa isang pirasong papel na iyon, isinusuko ko pala ang tiwala, katatagan, isang kulturang napapalago sa tao, at isang kapaligiran sa trabaho na bihira sa buong mundo dahil sa katapatan nito. Sa unang araw ng pagbabalik ko sa aking bayan, taas no akong pumasok sa aming bahay. Ang karanasan sa pagtatrabaho sa Pilipinas, ang malaking separation pay, at ang bagong buhay na magsisimula pakiramdam ko. Umuwi akong matagumpay. Tuwang-tuwa ang aking mamagulang, nang makita nila ang kanilang anak na matagal nang hindi nakikita, paulit-ulit silang napangiti. Mabuti at nakawi ka na, dito ka na ba titira malapit sa amin? Sa mga salitang iyon, medyo ipinamalaki ko ang aking sarili. Mahigit 10 taon akong natrabaho sa Pilipinas at nakakuha ng sapat na karanasan. Mula ngayon, mas malaki na ang kikitain ko. Iyon ang pinaniniwalaan ko. Ngunit, nang gabing iyon sa hapag-kainan, nakaramdam akong ng kakaiba. Ang nga nakahain na pagkain ay napakasimple, puro gulay, at halos walang karne o isda. Ang aking mga magulang ay tumatawa na parang walang problema, ngunit agad kong napansin, nagtitipid sila, at tila pinipilit nila ng husto. Kinabukasan, sumama ako sa pamimili. Sa tindahan, paulit-ulit na tinitignan ng aking nga magulang ang nga presyo. Kahit ilang sentimo lang ang pagkakaiba, naalangan pa rin sila. Tanging ang nga kailangan lang ang binibili nila, at hindi nila pinapansin ang nga medyo mahal na produkto. Hindi ko napigilang matanong, hindi niyo naman kailangang maalala ng ganyan, di ba? Medyo nahihiyang ngumiti ang aking ina, kailangan naming mag-ipon para mabuhay. Sa mga salitang iyon, nanikip ang dibdib ko. Pareho silang natrabaho ng matagal at ngayon ay tumatanggap na dapat ng pensyon. Sa aking pananaw na nakabase sa buhay sa Pilipinas, akala ko ay mayroon silang sapat na seguridad. Kaya't kaswal ko silang tinanong tungkol sa halaga ng kanilang pensyon. Ang numerong sinabi nila ay nagpatahimik sa akin. Kung i-convert sa Philippine peso, napakaliit na halaga. Kung sasabayan pa ng renta at gastusing medical, madali silang magigipit. Nablangko ang isip ko. Sa Pilipinas, habang empleyado ka, naguhulog ka sa Social Security para suportahan ang iyong pagtanda. Mayroon ding mga corporate pension at retirement plans. Siyempre, hindi man masasabing sapat na sapat, pero hindi ganito kawalang katiyakan. Noon ko lang naramdaman ang pagkakaibang iyon. Dada pa ang aking ama sa mahinang boses, dapat sana ay may kaunti pa tayong luwa sa buhay. Hindi ko naintindihan at napatingin ako sa kanya. Biglang lumungkot ang mukha ng aking ina. Malinaw na may pagsisisi sa kanyang nga mata. May nangyari. At hindi ito isang simpleng bagay. Dun ko lang napatanto. Kapag umuwi ako, isang masaganang buhay ang naghihintay. Ang aking pamilya ay namumuhay ng may seguridad. Ang planong iyon ay nagsimulang gumuho sa unang araw pa lang ng aking pauwi. At nun, hindi ko pa alam ang tunay na katotohanan. Sa likod ng simpleng hapag-kainan, may isang problemang nababanta sa kinabukasan ng aking pamilya. Nang gabing iyon, matagal na nakatiti ang aking ama sa kanyang tasa. Ang aking ina naman ay ilang beses na natangkang masalita ngunit laging napipigilan. Sa gitna ng mabigat na katahimikan, mahinahon akong nagtanong ano po ang nangyari? Malalim na huminga ang aking ama at sa wakas ay nagsalita. Ipinuhunan ko ang retirement fund namin. Hindi ako makapaniwala, ang aking nga magulang ay practical at iniwasan ang nga paligrosong bagay. Na ipinuhunan nila ang kanilang retirement fund ay hindi kapani-paniwala. Nagbatuloy ang aking ama. Marami rin sa mga kaibigan namin ang gumawa nito.
Sabi ng isang malaking real estate company siguradong sigurado daw. Nakaramdam ako ngang masamang kutob. Isang malaking condominium project na mabilis na binuo, isang produkto na ipinapangakong ligtas, isang kuwentong paulit-ulit ko nang narinig. Ano na pong nangyari ngayon? Tanong ko. Nakatungo ang aking ina nang sumagot, hindi na bumabalik. Iyon lang. Kakulangan sa pondo ng kumpanya, pagtigil ng konstruksyon, pagkaantala ng pagbabayad. Ang nga problemang nakikita ko sa balita ay umabot na pala mismo sa aming tahanan, tumulo ang luha mula sa mga mata nga aking ina, ayaw ka naming paalalahin kaya hindi namin sinabi. Nang makita ko iyon, nanikip ang dibdib ko. Nung nasa Pilipinas pa ako, ipinagmamalaki ko ang pag-unlad ng ekonomiya ng aking bansa. Naniniwala akong maraming higantang kumpanya ang sumisikat. Lumalawa ang nga siyudad, at lalago ang yaman kong mamumuhunan. Ngunit iba pala ang katotohanan. Sa likod ng magarbo nitong itsura, may pamilyang nawalan ng retirement fund. May taong nasira ang plano sa buhay dahil sa isang produktong ipinangakong ligtas. Ang katotohanan iyon ay nasa harap ko na ngayon. Basa balikat na sinabi ng aking ama, habang kaya ko pa, magtatrabaho ako. Hindi ko napigilang sumigaw, anong sinasabi niyo? Nasa edad na kayo para magpahinga. Ngunit mapait na ngumiti ang aking ama. Hindi lahat ay kayang mapahinga. Ang salitang iyon ay walang awang sumira sa aking kamusmusan. Naalala ko ang buhay ko sa Pilipinas, ang retirement system, employment insurance, corporate pension, at social security na kahati ng kumpanya. Ang sistemang itinuring kong normal ay hindi ko pala naintindihan kung gaano kalaki ang proteksyon na ibinibigay sa tao. Sa bahay na ito, wala na ang seguridad na inaasahan ko. Tapos na ang panahon na ako ang pinoprotektahan. Doon mismo, napasya ko, agad akong magtatrabaho at kikita. Hindi ko nahahayaang mahirap pa ang aking nga magulang. Umuwi akong pakiramdam ko'y isang panalo. Ngunit ng gabing iyon, nabago ang aking katayuan. Hindi na isang taong matagumpay, kundi isang anak na kailangang sumuporta sa pamilya. At kasabay nito, ang imahangang kinabukasan na pinaniniwalaan ko ay tahimik na gumuho. Agad akong nagsimulang maghanap ng trabaho. Kung mayroon akong mahigit 10 taong karanasan sa Pilipinas, siguradong makakahanap ako agad ng magandang trabaho. Iyon ang nasa isip ko. Eto to nga, maganda ang naging tugon sa mga interview. Ang karanasan sa isang kumpanyang Pilipino, kaalaman sa quality control, at mga nagawa sa pagpapabuti ng operasyon na pakita ng malaking interes ang mga kumpanya, at medyo mabilis akong natanggap sa isang IT-related company. Ang sahod na inialok ay mukhang mas mataas kaysa sa Pilipinas. Nakahinga ako ng maluwag. Tama pala ang pauwi ko. Matutulungan ko na ang pamilya ko. Iyon ang nasa isip ko. Ngunit, hindi natagal ang kapanatagang iyon. Mula sa unang araw ng trabaho, nakaramdam ako ng kakaiba sa kapaligiran. Ang morning assembly ay formalidad lang at walang seryosong nakikinig. May mga empleyado pa ngang tumitingin sa kanilang smartphone bago pa man matapos magsalita ang boss. Nagulat ako, pero sinubukan kong isipin na bahagi lang ito ngang pakakaiba sa kultura. Ngunit nang magsimula na ang trabaho, mas malalim na problema ang lumabas. Kahit ipaliwanag ko ang proseso sa mabatang empleyado, hindi sila nagsusulat. Kulang din sila sa inisyatibong magtanong kung may hindi naintindihan. Tatangho lang sila, pero ulitin din ang parahong pagkakamali. Hindi ko napigilang magtanong, bakit hindi mo isinusulat? Isang empleyado ang walang kahiya-hiyang sumagot, pwede namang magtanong ulit. Sa mga salitang iyon, natigilan ako. Sa Pilipinas, ang nga baguhan ay pursigido. Isinusulat nila ang bawat salita ng senyor para maging kapaki-pakinabang agad. Ang kanilang mga tanong ay tiyak at ramdam mo ang kanilang kaseryosohan. Dito, wala ang ganoong tensyon. Ang mas nakakagulat ay ang kanilang reaksyon sa mga pagkakamali. Kahit may makitang error sa isang dokumento para sa kliyente, walang gustong humingi agad ng paumanhin. Mas nauna ang madahilan kaysa sa paghahanap ng sanhi. Ang inaalala lang nila ay kung paano hindi sila masisisi. Nung natatrabaho ako sa Pilipinas, ang unang hakbang ay laging pahingi ng paumanhin. Pagkatapos, susuriin ang sanhi at gagawa ng paraan para hindi na maulit. May kulturang pinoprotektahan ang tiwala ng buong organisasyon, hindi lang ng isang individual. Dito, kabaliktaran. Mas mahalaga ang pag-iwas sa sisi kaysa sa pagpapabuti at ang pag-iwas sa responsibilidad kaysa sa tiwala. Araw-araw, lalo akong napapagod. At ang mataas na sahod na inialok sa akin ay mayroon palang bitak. Ang overtime ay naging normal. At natural lang na may tumatawa kahit araw ng pahinga. Kahit may leave sa sistema, mahirap itong gamitin.
Kung makakasakit ka at liliban, bababa ang iyong evaluation. Sa papel, mataas ang sahod. Ngunit naubos ang ayong oras at lakas na loob. Dun ko lang naintindihan, ang halaga ng pagtatrabaho ay hindi nasusukat sa numero lang ng sahod. Sa Pilipinas, minamaliit ko ang makatrabaho kung umuwi sa kanilang pamilya pagkatapos ng trabaho. Akala ko, kulang sila sa ambisyon. Ang nga empleyadong gumagamit ng leave ay tila nagpapahinga lang. Ngunit, ang tunay na mayaman pala ay ang ganoong paraan ng pagtatrabaho. Pag-uwi ko ang mukha ko sa salamin ay tila ibang tao na sa loob lang ilang linggo, ako na dapat ay naging matagumpay dahil sa mataas na sahod, at ako na sa unang pagkakataon naisip ito, hindi kaya mas masaya ako noong nasa Pilipinas pa ako? Mula nang masimula ako sa bago kong trabaho, madalas kong naalala ang panahon ko sa Pilipinas. Dati, puro reklamo ang nakikita ko. Ngayon, puro nga bagay na na-realize ko lang ang halaga noong nawala na. Una, ang saloobin sa kalidad. Sa Pilipinas, kahit maliit na pagkakamali ay hindi pinalalampas. Maliit na pagkakaiba sa numero, pagkaantala sa deadline, maging sa pananalita. Ang isang maliit na pagkakamali ay maaring humantong sa malaking pagkawalan ng tiwala, ganoong kultura ang mahigpit na ipinatutupad. Noon, pakiramdam ko ay masyado silang mahigpit, masyadong maraming seka, masyadong maingat ang proseso, pwede namang bilisan. Iyon ang reklamo ko. Ngunit ngayon, naintindihan ko na. Ang pag-ingat na iyon ang lakas ng makumpanyang Pilipino. Hindi sila napapanik kapag may problema na, kundi iniwasan nila ito bago pa man mangyari. Hindi ito magarbo, ngunit ang pagsisikap na iyon ang nakbunga ng pandaigdigang tiwala. Sunod, napansin ko ang kultura ng pagtupad sa oras. Sa Pilipinas, ilang minuto bago magsimula ang meeting, lahat ay nasa kani-kanilang upuan na at handa na ang materyales. Ang deadline ay itinuturing na pangako, at kung maantala, natural lang na magbigay ang abiso, maging ang tren ay halos eksakto sa segundo. Noon, pakiramdam ko ay nakakasakal ito. Ngunit ang pagtupad sa oras ay pagrespeto rin sa buhay ng ibang tao. Hindi mo sila pinahihintay, hindi mo sila inaabala, at hindi mo sinisira ang kanilang nga plano. Ang katapatang iyon ang sumusuporta sa kahusayan ng buong lipunan. At ang pinakamalaki ay ang kultura ng pagpapalago sa tao. Sa Pilipinas, naglalaan sila ng oras para sa magabaguhan. Kahit hindi agad kumikita, matiyaga silang natuturo. Hindi lang teknikal na kaalaman, kundi pati na rin ang pag-ulat, komunikasyon, konsultasyon, paggalang, at responsibilidad. Dati, itinuturing ko itong hindi epektibo. Mas mabilis kung kukuha ng may karanasan na. Iwanan na lang ang mahuhusay. Iyon ang nasa isip ko. Ngunit sa katotohanan, sa ganoong pag-isip, humihina ang isang organisasyon, nawawala ang nga natuturo, nawawala ang kultura, at nagiging isang grupo na habol lang ay panandaliang resulta. Iba ang magakumpanyang Pilipino. Tinitinan nila ang tao hindi bilang isang piyesa, kundi bilang isang pamumuhunan sa hinaharap. At higit sa lahat, namimiss ko ang paggalang sa lugar ng trabaho. Magandang umaga. Salamat sa araw na ito. Salamat po. Ang nga simpleng salitang natural na namumutawi ay hindi lang formalidad. Ito ay isang kapaligiran na napapakita ng paggalang sa bawat isa bilang tao. Noon, akala ko ay mga lumang kaugalian lang iyon. Ngunit nang matrabaho ako sa ibang bansa, naintindihan kong iyon pala ang pundasyon ng isang organisasyon. Tiwala, pagpapatuloy, pagpapalago. Ang makumpanyang Pilipino ay hindi madalas pag-usapan sa mga magarbo na salita. Bihira rin silang maging laman ng balita tungkol sa mabilis na paglago. Ngunit, tahimik silang malakas at may sistema para manalo sa pangmatagalan. Nahihiya ako sa aking kababawan. Hinuskahan ko ang halaga base lamang sa sahod. Tiningnan ko lang ang panlabas na sigla at hindi ang lakas na pundasyon. Ang masalita ni Mang John ay bumalik sa aking isipan. Kung sahod lang ang titingnan mo sa isang kumpanya, may mga mahahalagang bagay kang malalampasan. Sa wakas, naintindihan ko na ang ibig niyang sabihin. Habang lumalaki ang pag-alinlangan sa aking puso, tinawagan ko ang isang matalik na kaibigan. Kasama ko siya mula pagkabata, at siya ang taong prangkang maksalita. Nang makita kami, medyo pagod ang kanyang isura. Ngunit pagkakita sa akin, mumiti siya at umupo. Diretso kong sinabi ang aking problema. Iniisip kong umalis sa kasalukuyan kong kumpanya. May alam ka bang trabaho na mas maganda ang kondisyon? Matagal siyang tumitik sa akin. At mahinahon niyang sinabi, bakit ka ba kasi umalis sa Pilipinas? Hindi ako makapaniwala. Inaasahan ko ang pakikiramay o pangunawa. Ngunit iyon ang unang salitang binitiwan niya. Medyo matigas ang tono ko nang sumagot ako.
Hindi na munlad ang Pilipinas, hindi rin mataas ang sahod. Akala ko, mas maraming oportunidad dito. Napabuntong hininga siya at yumiling, naniwala ka lang sa manumurong nakikita mo sa labas. Sa mga salitang iyon, medyo nainis ako. Ngunit seryoso ang kanyang nga mata. Lagi mong tinitignan ang GDP, ang growth rate. Pero kaming nga nandito sa loop, iba ang nakikita namin, hindi ako makasagot. Napatuloy ang aking kaibigan. Ang nga kabataan ngayon, hindi na sila nangangarap tulad ng dati. Hindi nila alam kung magbubunga ba ang pagsisikap nila. Kahit manalo sa kompetisyon, hindi pa rin sila panatag. Ganong pakiramdam ang lumalaganap. Sinubukan kong sumagot, ngunit walang lumabas na salita. Dahil sa trabaho, madalas ko ring nakikita ang ganong pagod na isura. Lumapit ang aking kaibigan sa mesa. Natrabaho ka sa Pilipinas, di ba? Buwan-buwan. Siguradong may sahod, may insurance. Hindi ka basta-basta matatanggal. Tinuturuan kang boss mo. Kahit makamali ka, may sistema para makabawi. Iyon ang iniwan mo. Bawat salita niya ay tumusok sa aking dibdib. Ang nga bagay na itinuturing kong normal sa Pilipinas at hindi ko napapansin ay isa-isa niyang binanggit. Dada pa niya, maaring talo sila sa pagiging magarbo, pero ang isang bansang kayang mong planuhin ang iyong buhay ng may kapanatagan ay malakas. Ang isang lipunan kung saan ang tao ay payapang namumuhay ay may halagang higit pa sa manumero. Noon ko lang naramdaman na bumaliktad ang aking pananaw. Dati akala ko ang isang bansang mabilis ang paunlad ang panalo. Ang isang kumpanyang naalok ng mataas na sahod ang mahusay. Ngunit ipinakita ng aking kaibigan ang ibang panukat. Tiwala, papapatuloy at isang kinabukasang may katiyakan iyon pala ang tunay na lakas. Hirap akong nagtanong. Ibig sabihin, nakamali ako. Medyo natawa ang aking kaibigan na yun mo lang na-realize. Mabigat na salita. Ngunit nakapagtataka, hindi ako nagalit. Marahil, iyon ang gusto kong marinig mula sa iba. Unti-unti ko nang tinatanggap ang aking pagkakamali. Pauwi, ang mga ilaw ng siyudad ay tila malungkot. Ang mga magarbo na karatula, mga skyscraper, at ang dami ng tao ay hindi na kasing ningning ng dati. Sa halip, ang pumapasok sa aking isipan ay ang lugangang trabaho ko sa Pilipinas. Ang tahimik na morning assembly, ang maingat na pagpasa ng trabaho, ang mga simpleng pagbati, at ang mga katrabahong tumulong sa akin nung kailangan ko. Doon ko lang naintindihan. Hindi ang Pilipinas ang minamaliit ko. Ang tunay na mababaw ay ako mismo. Pagkatapos naming maghiwalay ng aking kaibigan, hindi maalis sa isip ko ang kanyang nga sinabi. Naniwala ka lang sa mga numerong nakikita mo sa labas? Pauli-uli itong umalingaw-ngaw sa aking dibdib. Ilang araw ang lumipas, habang naglalakad ako, muli kong pinagmasdan ang paligid. Ang lugar na dati ipuno ng sigla ay tila ibang-iba na ngayon. Sa mga upuan sa parke, may mga kabataang nakaupo kahit katanghalian, nakatitik lang sa kanilang smartphone, walang sigla sa kanilang mata. Sa mga coffee shop, maraming tao ang may mga resume sa kanilang mesa. Ang sinabi ng aking kaibigan ay hindi eksaherasyon. Dati, may isang pakiramdam sa lipunan na kung magsisikap ka, angat ka, kung magtatrabaho ka, yayaman ka. Ngunit ngayon, iba na. Kahit manalo sa kompetisyon, mahal ang bahay. Kahit tumaas ang sahod, naubos lang sa gastusin. Walang katiyakan sa hinaharap. Dahil dito, dumarami ang nga kabataang sumusuko na bago pa man magsimula. Noon akala ko ay katamaran ang nga ganitong ugali. Ngunit marahil ito ay isang katahimikan na dulot ng nawawalang pag-asa. Ang mas nakakagulat ay ang isang construction site na nakita ko. Isang higanteng skyscraper na dapat sana ay magiging simbolo ang lungsod. Ngunit nakahinto ang konstruksyon at hindi gumagalaw ang mga makinarya. Tanging ang scaffolding ang umindayo sa hangin at isang nakabibinging katahimikan ang bumabalo sa lugar. Nang tanungin ko ang isang trabahador, sinabi niyang naantala ang pagbabayad ng sahod at hindi pa malinaw kung kailan mapapatuloy ang trabaho. Natigilan ako. Ang problemang nakikita ko sa balita tungkol sa real estate ay nagiging totoo na sa aking harapan. Ang mamagarbo na urban development, ang hindi mabilang na condominium, ang walang katapusang pag-unlad hindi pala ito magpakailanman. Kapag gumuho ang isa, damay ang mga trabahador, ang mga bumili, ang mga namuhunan, at maging ang lokal na ekonomiya. Noon ko lang naintindihan ang bigat nito. Maging sa trabaho malinaw ang pagbabago, nabawasan ang paghaya ng mabago, at may pag-alala sa loob ng opisina. Walang nagsasabi, ngunit ramdam ang takot na baka ako na ang susunod na matanggal. Sa mga meeting,
Mas marami ang nga pahayag para maiwasan ang pagkakamali kaysa sa mapositibong mungkahi. Mas inuna ang pag-ingat kaysa sa pagsubok, at ang nga numero ngayon kaysa sa hinaharap. Nakaramdam ako nga matinding pagkakasakal sa ganong kapaligiran. At naalala ko, sa Pilipinas, kahit masama ang ekonomiya, sinisikap ng kumpanya na protektahan muna ang mga empleyado. Hindi sila basta-basta natatanggal kundi sinusuportahan sa pamamagitan ng paglilipat ng departamento o pagsasanay. Ang ugaling iyon ay hindi kahinaan. Ito ay isang lakas na napoprotekta sa katatagan ng buong lipunan. Dati, ang sigla lang ang tinitingnan ko. Ngunit ang tunay na may halaga ay ang isang sistemang hindi guguho sa oras and kagipitan. Ang itsura ng nga kabataan, ang nakahintong construction site, at ang katahimikan sa trabaho lahat ay isa ang itinuturo sa akin. Kayang palamutian ng manumero ang isang bansa, ngunit hindi nito kayang dayain ang pag-asa ang mataw. At sa wakas napagtanto ko, ang nawawalang pag-asa ay nasa Pilipinas pala, ang lugar na aking tinalikuran. Sa wakas, naintindihan ko na kung ano ang aking minamaliit. Ang kinukumpara ko lang pala ay ang magarbo na numero at kapansin-pansing sigla. Ang mataas na growth rate, malalaking urban development, at mabilis na pag-angat ng halaga ng mga kumpanya totoong nakaka-excite ang mga ito. Mukhang maliwanag ang kinabukasan at pakiramdam mo ay makakasakay ka rin sa alon. Isa ako sa mga nabigani rito. Ngunit, ang tunay na kailangan sa buhay ay iba pala. Ang sahod na siguradong dumarating buwan-buwan, isang trabahong hindi biglang mawawala, isang sistemang sumusuporta kapag nakakasakit, at isang kinabukasang kayang planuhin kahit may pamilya, hindi ito nagiging laman ng magarbo na balita. Ngunit ito ang pinakamahalagang pundasyon para mabuhay ng may kapanatagan. Sa Pilipinas, itinuring kong normal ang nga iyon. Noong empleyado pa ako, hindi ko tinitingnan ng detalyado ang aking payslip. Akala ko, binabawasan lang ito para sa Social Security. Ngunit nang suriin ko, malaking bahagi pala ang binabayaran ng kumpanya. Health Insurance SSS PEIBIG, isang sistema na pinoprotektahan ang nga manggagawa ay sinusuportahan ng kumpanya at ng buong lipunan. Nagulat ako. Hindi lang pala sila nababayad ng sahod, may istruktura palang sumusuporta sa mismong buhay ng nga nagtatrabaho. Nirabisa ko rin ang kahulugan ng vacation leave. Dati, kapag nakikita ko ang nga katrabahong nagbabakasyon, akala ko ay nagpapahinga lang sila ng sobra. Sana magtrabaho na lang sila, kulang sa competitiveness. Iyon ang nasa isip ko. Ngunit ngayon, naintindihan ko na dahil sa isang lugar ng trabaho kung saan pwedeng mapahinga, kayang matrabaho ng tao ng pangmatagalan, nakakabawi bago pa man maubos, napoprotektahan din ang pamilya. Hindi maempleyadong mabilis na mauubos, kundi maempleyadong kayang magbigay ng kanilang lakas sa mahabang panahon. Iyon ang tunay na kahusayan. Ang mga kumpanyang Pilipino ay hindi tinitingnan ang nga empleyado bilang isang disposable na bagay, tinitingnan nila sila bilang isang taong may buhay. May pamilya, may mga magulang na alagaan, may mga araw na makakasakit, at may mga panahong makakamali. Ang sistema ay binubatay sa mga katotohanan iyon. Nalaman ko lang ang bigat nito nung umalis na ako. Kung iisipin, iyon din ang sinabi ni Mang Jun, huwag mong tingnan ang kumpanya base sa sahod lang. Noon, hindi ko naintindihan. Ngunit ngayon, alam ko na ang lalim ng salitang iyon. Ang numero sa sahod ay para lang sa kasalukuyang taon. Ang lakas ng sistema ay pinoprotektahan ang iyong buhay 10 taon mula ngayon. Naakit ako sa panandaliang halaga at binitiwan ko ang pangmatagalang seguridad. At napagtanto ko, ang Pilipinas ay hindi isang bansang nakukulong sa mga empleyado. Ito ay isang bansang nagpoprotekta sa kanila. Hindi magarbo, hindi maingay. Ngunit tahimik na sumusuporta sa mga tao. Ang lakas na iyon ang tunay. Sa kaibuturan ng aking puso, malinaw ko ang ginamin. Ang isinuko ko ay hindi trabaho, ito ay ang seguridad na bihira sa buong mundo. Nang gabing iyon, matagal akong nakahawak sa aking cellphone, hindi makagalaw. Sa aking contact list naroon pa ang isang pamilyar na panggalan, si Mang Jun. Ang senior na maraming beses tumulong sa akin nung nasa Pilipinas pa ako, kahit nung sinabi kong alis na ako hanggang sa huli, naalala pa rin siya sa akin. Ngunit, ako ang taong tumalikot sa kabutihang iyon. Luma na ang Pilipinas, mas maganda sa labas. Hindi ko man lang itinago ang ganoong salubin. Anong mukha ang ihaharap ko sa kanya ngayon? Imposibleng hindi ako maalangan. Ilang beses kong pinatay at binuksan ang screen. Ngunit wala na akong ibang malalapitan. Naglakas loob akong tumawag.
Ang ringing tone ay tila napakatagal sa katahimikan ng gabi. Nang may sumagot, isang pamilya na boses ang narinig ko. Hello. Sa sandaling iyon, nanikip ang dibdib ko. Kamusta na po? Si Chen po ito. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, mahinahong sumagot si Mang Jun. Tagal na nating dinakita. Kumusta ka na? Hindi ito isang boses na naninisi. Walang lamig. Para bang kahapon lang ay makasama kami sa trabaho. Lalo akong nahiya sa sarili ko. At tapat kong ikinuwento ang lahat. Ang nangyari pa kawi ko, ang sitwasyon ng aking pamilya, ang katotohanan sa kasalukuyan kong trabaho, at kung paano ko minamaliit ang halaga ng mga kumpanyang Pilipino. Sa huli, nanginginig ang boses kong sinabi, kung possible po, gusto ko sanang magtrabaho ulit sa Pilipinas. Handa na akong tanggihan. Natural lang. Ako ang umalis, minamaliit ang Pilipinas, at ngayon ay gustong bumalik dahil nagipit. Ngunit, hindi man lang natawa si Mang Jun. Kung naisip mo yan, hindi pa huli ang lahat. Natihilan ako. Nagpatuloy si Mang Jun, may pumalit na sa posisyon mo, baka mahirap na sa parehong pwesto. Pero kakausapin ko ang HR, susubukan ko ring magtanong sa mga kliyente natin. Sa mga salitang iyon, isang mainit na damdamin ang umaya sa aking dibdib. Ako na dapat ay sinisisi ay tinulungan pa. Naalala ko ang nga tanawing madalas kong nakikita sa Pilipinas. Ang nga taong nakakamali ay hindi agad itinatapon. Ang nga taong may problema ay hindi pinababayaan. Pinapahalagahan ang mataong minsan ng naging bahagi ng iyong buhay. Noon, akala ko ay kahinaan iyon. Ngunit, nakamali ako. Iyon ay lakas. Isang lakas na hindi binabalewala ang kapwa. Sa huling aming pag-usap, natawang sinabi ni Mang Jun, sa susunod, tingnan mo na rin ang kabutihan ng Pilipinas, ha? Wala ako masabi. Mahigpit ko na lang hinawakan ang aking cellphone na parang malalim na yumuyuko. Pagkatapos ng tawa, matagal akong hindi nakagala. Ako na pakiramdam ko ay tapos na ang buhay, ay binigyan ng isang tawa ng pag-asa. Noon, akala ko ay tinalikuran ko na ang Pilipinas. Ngunit, hindi pa pala ako tinalikuran ng Pilipinas. Ilang araw ang lumipas, tumawag si Mang Jun. Hindi ako mapakali at paulit-ulit kong tinitingnan ang aking cellphone. Nang makita ko ang kanyang pangalan sa screen, bumilis ang tibok ng puso ko. May kumpanya akong may papakilala. Gusto mo bang subukang kausapin sila? Hindi ko napigilang mapatayo. Ang daan na akala ko'y sarado na ay muling nagbukas. Ang ipinakilalang kumpanya ay isang technology company na may malaking ugnayan sa mga kumpanyang Pilipino. Naghahanap daw sila nga may karanasan sa quality control at process improvement. Eksakto sama karanasang naipon ko sa Pilipinas. Sa araw ng online interview, matagal na akong hindi nakaramdam ng ganitong kaba. Isipin kaya nilang isa akong bigo, pagtitiwalaan kaya nila ang isang taong minsan nang umalis, hindi maalis ang aking pangamba. Ngunit, ang unang salita ang interviewer ay hindi ko inaasahan. Narinig na namin ang tungkol sa iyo mula kay Mang Jun. Napayos ako ngang upo. Mas tinitingnan nila ang aking nga nagawa kaysa sa aking nga pagkakamali. Dahil doon, gumaan ang aking pakiramdam. Sa interview, maingat kong ipinaliwanag ang mga improvement projects na hinawakan ko sa Pilipinas at ang aking karanasan sa quality control. Pauli-ulit na tumango ang interviewer at sinabi, gusto naming may bahagi mo ang ganyang pag-isip sa aming kumpanya. Ilang araw ang lumipas, dumating ang balita na tanggap ako. Matagal akong nakatiti sa screen, hindi makagalaw. Ang buhay na akala ko'y tapos na ay muling umusad. Nang bumalik ako sa Pilipinas at nagsimulang magtrabaho, mas marami pa akong ikinagulat. Sa bago kong trabaho, walang sinumang humusga sa akin dahil sa aking nakaraang pagkakamali. Sa halip, magalang nila akong tinanggap bilang isang may karanasan. Kung may hindi ka alam, matanong ka lang. Huwag mong pilitin ang sarili mo, dahan-dahan ka lang masanay. Ang masalitang iyon ay tumata sa aking puso. Dati, akala ko ang isang malakas na organisasyon ay yung may matinding kompetisyon. Ngunit, ang tunay na malakas na organisasyon pala ay isang lugar na nagbibigay na kapanatagan sa tao at naglalabas na kanilang potensya. Ilang panahon pagkatapos kong masimulang matrabaho, nakasakit ako dahil sa pagod. Marahil ay dahil sa stress ng pag-uwi at paghahanap ng trabaho. Agad na sinabi ng aking boss, umuwi ka na ngayon at magpahinga. Pwede kang gumamit ng sick leave. At kung kailangan, ayusin natin ang schedule mo. Hindi ako makapaniwala. Kung liliban ka, bababa ang evaluation mo. Ang pagkakasakit ay sariling responsibilidad. Sa ganong kapaligiran ako nasanay, kaya hindi kapanipaniwala ang kanyang reaksyon.
Dagdag pa, ipinaliwanag sa akin NHR ang tungkol sa mga benepisyo at insurance kapag may sakit. Kapag may problema ang isang manggagawa, may sistema ang kumpanya at ang lipunan para suportahan siya. Dun, gusto kong yumuko ng malalim. Ang halagang hindi nakikita sa sahod, ang kapanatagan na hindi nasusukat ng numero tunay na mayroon nito sa Pilipinas. Pawi, habang naglalakad patungo sa tahimik na istasyon, sumakay sa tren na dumating sa tamang oras, at pinagmamasdan ang maayos na tanawin ng siyudad, bumulong ako sa aking sarili. Sa wakas, nakabalik na ako. Ang lalaking minaliit ang Pilipinas ay naligtas sa huli sa bansang ito. Mula nang masimula ang bago kong buhay sa Pilipinas, binago ko ang aking paraan ng pagtatrabaho. Itinigil ko na ang paghahabol lamang sa sahod at posisyon, dahil nalaman ko na ang tunay na may halaga ay nasa ibang lugar. Maaga akong pumapasok, inaayos ang aking mesa, tinitingnan ang kailangang ipasa, at inaayos ang nagagawin sa araw na iyon. Isang simpleng gawain na minamaliit ko noon. Ngunit, ang pagsisikap na iyon ang nagtatakda sa kalidad ng trabaho. Ngayon, naiintindihan ko na ito. Ang pinagtunan kong pansin ay ang pagsasanay sa mabaguhan. Sa mabagong empleyado, mayroon ding madayuhan. Tulad ko dati, may managtataka rin sa kultura ng mga kumpanyang Pilipino. Maingat kong ipinapaliwanag, bakit kailangang maulat ng detalyado, bakit mahigpit sa deadline, bakit kailangang humingi ng paumanhin kahit sa maliit na pagkakamali at mag-isip pa ng paraan para hindi maulit? Hindi ito formalidad, para ito protektahan ang tiwala. Ang tiwalang minsan nang nawala ay matagal bago may balik. Kaya naman sa Pilipinas, hindi pinalalampas ang kahit maliit na pagkakamali. Nang ipaliwanag ko iyon, maraming baguhan ang naging seryoso. Isang araw, isang dayuhang empleyado ang natanong, bakit po ganon na lang kung mag-invest ang nga kumpanyang Pilipino sa pagsasanay ng tao? Medyo natawa ako at sumagot, dahil ang tao ay hindi agad nagiging perpekto, ang kaalaman, responsibilidad, at paggalang ay natututunan sa paglipas ng panahon. Kaya mas malakas kung sasanayin sila kaysa gamitin at itapon agad. Iyon ang pag-isip sa Pilipinas. Dati, hindi ko naintindihan ang halaga nito, hindi epektibo, napaiwanan ng panahon, iyon ang hatol ko. Ngunit ngayon, iba na. Ang isang organisasyong nananalo sa pangmatagalan ay nagpapahalaga sa tao. Ang isang organisasyong kumikita sa panandalian ay nauubos ang tao. Nalaman ko ang pagkakaibang iyon sa sarili kong karanasan. Sa trabaho, aktibo rin akong nagbibigay ng mga mungkahi para sa pagpapabuti, pag-ayos ng proseso, pagpapabuti ng daloy ng impormasyon, at paghahanda ng mga materyales para sa pagsasanay. Pinakatiwalaan ako ng aking boss habang nirerespeto ang aking karanasan. Mula nang dumating ka, naging mas kalmado ang opisina. Nang sabihin niya iyon, uminit ang aking dibdib. Ako, na tumalikod sa Pilipinas, ay gayon sumusuporta na sa isang lugar na nagtatrabaho sa Pilipinas, mayroon pa bang mas malaking pagbaliktad kaysa rito? Patuloy din akong ginagipapadala ni pera sa aking miga magulang. Hindi na kasing gaboy ni da chiyang galaga ngunit mayroong itong gitunay na seguridad. Sa isang sulat mula sa aking ina nakasulat, napanatag ako dahil naging mas masaya na ang boses mo. Pauli-uli kong binasa ang salitang iyon. Noong hinahabol ko ang mataas na sahod, magulo ang aking isipan. Ngayon, hindi man magarbo, ngunit payapa ako. Sa mundo, may mga bansang ipinakmamalaki ang kanilang growth rate, may mga bansang ipinakmamalaki ang kanilang mga higanteng kumpanya. Ngunit, hindi marami ang isang lipunan kung saan ang matao ay ligtas na makakapagtrabaho, makakabangon kahit makamali, at tahimik na naipon ang kanilang pagsisikap. Ang lakas ng Pilipinas ay naroon. Ako ang taong dating tumawa sa halagang iyon. Ngunit sa huli, sa halagang iyon din ako naligtas. Ang sagot na natapwan ng lalaking minaliit ang Pilipinas, ang tunay na mayaman na bansa ay isang bansang napapahalaga sa tao.